purihin ang Panginoon, luwalhatiin ang kanyang pangalan. It is good to bring glory and honor to His name. It is good to bless the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our strength. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon sa Doha, QICM, at mga Reyes and families dyan pa rin sa Doha. We continuously pray for all of our brethren and friends who are there in the Middle East, because we know God will be the one to do great and mighty things sa Middle East ngayon. Good morning sa lahat ng naifo-forward ang pag-aaral na ito upang sila man ay matuto ng salita ng Diyos. Good morning, Sister Janeline Carlos UC. Ayan. Tayo po ay manalangin ng sama-sama. Nagpapasalamat kaming muli sa araw na ito na inyong ipinagkaloob. Ikinasisya namin, ikinagagalak ang panibagong araw na binibigay mo. Itinatalaga po namin ang aming sarili at ang aming buong maghapon ito upang kayo ang mapurihan at maparangalan. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ang banal na Espiritu ang manguna po sa amin. Lahat ng aming pag-aaralang ito. Speak to us through your word, O Lord, that there will be revelation and transformation of our lives, and not just information. Sa inyo po ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Good morning, Brother Nan Carrion, Sister Norma Limon, Sister Evelyn Oblea. Ayan, magandang umaga sa bawat isa. So, nung isa pong linggo, nung tayo ay nagtapos nung Huwebes, ay ating pinag-aralan yung nakatala sa Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos doon ay, kaya't huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawa ng paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. At binasa din po natin yung Titus chapter 3 verse 8. Kay Tito, Titus chapter 3 verse 8. Ito rin po ay mahalagang paalala sa atin muli. Chapter 3 verse 8. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos ay, mapananaligan ang mga aral na ito, kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos, upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Bakit po sinabi dito ni Apostol Pablo kay Tito ang talatang ito? Kasi po, mayroong mga talatang nauna na nagpapahayag ng ganito. Halimbawa, paalalahanin yung Titus chapter 3 verse 1. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan, sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangang maging maunawain sila. Excuse me po. Mahinahon at maging sa kapayapaan. So ito po ay mga dapat na maging ugali ng mga Kristiyano. Dapat na maging ugali nating lahat. Kaya nga po sabi ko, yun pong salitang dapat, ang salita ng Diyos lang ang nagsasabi sa atin noon. Tayong mga tao ay sumusunod sang-ayon sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya kung mababasa niyo pa yon, sabi niya, verse 3, Titus chapter 3, verse 3, noong unay tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan
at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo iniligtas niya, natamo natin, excuse me po, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo at siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang tunay na ating inaasahan. Yung nga po, verse 8, mapananaligan ang mga aral na ito, kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Excuse me po. Binanggit ko po ito ngayon para nakikita po natin yung background. Kasi doon sa Galatians chapter 6 verses 9 and 10, ang nire-recommenda sa atin ay huwag tayong magsasawa ng paggawa ng mabuti. Huwag magsasawa. Huwag nating sabihin, ilang beses ko nang natulungan niya, tutulungan ko na naman. Huwag pong gano'n ang ating saloobin. Huwag yun ang ilalagay natin. As long as we have the chance to do good to others, gawin natin. Sapagkat yan ay kapakinabangan sa kaharian ng Diyos at magiging pakinabang sa mga taong nakakakita, nakakarinig sa mga sinasabi natin. Dito naman sa Titus chapter 3, ang topic natin last week ay yung verse 8. Kaya sabi, ilaan ang ating sarili sa paggawa ng mabuti sapagkat ito'y mapapakinabangan ng maraming tao. Pero binasa ko po sa inyo ngayon, today, ay yung from Titus chapter 3 verse 1 hanggang verse 7 para makita nyo po ano ang ibig sabihin ng verse 8. Mapananaligan ang mga aral na ito. Maaasahan natin ang mga turong ito, sabi niya. Hindi magmimintis, hindi magkukulang. Magiging sapat ang buhay natin kapag magiging sapat at masaya tayo na magagawa ang mga bagay nito kapag uunahin natin ang mga sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi doon, kayo na po ang magbasa uli, Titus chapter 3 from verses 1 hanggang verse 8. Kasi nakapaloob doon na paalalahanan. Yan din po ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Tito or Titus na siyang isa rin namang manggagawa, kamanggagawa niya. Kaya sabi niya, ganito ang iyong gawin, ipaalala mo sa kanila ang mga ito. So ngayong kapanahunan natin, yan din ang sinasabi ng mga mangangaral at mga nagtuturo, sapagkat ito ang nasasaad sa Biblia. Sabi niya, pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito. Ano yan? Patungkol sa gobyerno, sinasabi yan. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. So, tamang-tama po sa ating kapanahunan ngayon. At sa social media at ang kalayaan ng mga taong magsalita ng kahit ano. Masyado na po ang mga opinyon at mga kuro-kuro ng tao. Huwag na po tayong gagaya doon. Sinasabihan tayong kakaiba ang ating pag-uugali, kakaiba ang ating pananaw sa mga bagay-bagay, at kakaiba ang ating mga ginagawa. Hindi kamukha ng mga taong nandito sa mundo. Bagamat tayo'y naririto, hindi natin kaugali ang mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Meron tayong pananampalataya, kaya yun ang ating sinusunod at hindi ang takbo
naririto sa mundo. Dito sa mundo, pataasan, payabangan. Dito sa mundo, magsalita ng magsalita ang sino man, walang pakialam kung makakasakit. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos ay, pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangang maging maunawain sila. Imbes na tayo magsasalita, maging maunawain tayo, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. These are really very, very good qualities hanggang tayo nabubuhay. Sabi niya, maging maunawain, mahinahon, maibigin sa kapayapaan. Tapos sinabi niya kung bakit. Kasi makikita doon, nung unay tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan. Hindi natin alam, sabi niya. Matigas ang ating ulo, naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. So itong mga sinasabi niya, kakaiba na tayo ngayon. Dati ganito tayo, pero ngayon ganito tayo. Kaya may pinagmulan. Noon, nung tayo nasa kadiliman, gawa tayo ng gawa, akala natin tama. Sa pakiwari natin at sa opinion natin, tama yun. Pero sa salita ng Diyos, hindi. Ngayon, itinutuwid na ang ating mga pag-uugali. Kaya ito na ngayon ang kailangang nasa atin na. Kaya nga, tatandaan po natin ang mga bagay nito. So ngayon, 1 Corinthians chapter 13. So, dito nagsisimula ang lahat ng bagay. Ang pagkakaisa natin ay nagsisimula sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Hindi po ito pwedeng alisin. Hindi po pwedeng ito ay ginagamit paminsan-minsan. Ito ay ginagamit all the time bilang isang mananampalataya. Kaya ano po ang nasasaad doon? Tayo ay mapagmahal, tayo ay tunay na nagmamahal, hindi sa salita lamang, sa gawa, sa pananalita, sa kilos, sa pag-uugali, sa pag-iisip, pati na sa loobin natin, what is inside us. Kaya ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Kaya in 1 Corinthians chapter 13, ito po ang sinasabi sa atin. 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw ng maalingaw-ngaw o pompiyang na tumataginting. Yun po. Sabi niya, magiging paimbabaw lamang ang lahat ng ating ginagawa kung ang nasa likod ng ating mga ginagawa ay hindi ang pag-ibig kundi ang sarili. Ang tunay na pag-ibig, sabi nga, eto na, verse 4, binasa ko lang yung una, basahin niyo yung iba. Ang pag-ibig ay matyaga. Eto na po yung, kumbaga sa baking, ito yung ingredients. Paano natin malalaman kung tayo talagang may pag-ibig? Ano yon? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi nito ikinututuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsitsaga hanggang wakas. Ayun po, lagi po nating nakikita yung pagtsitsaga, ano? So, makikita natin na ang unang buhos ng ating pag-ibig ay laging may katyagaan. Love is patient. Love is kind. Kaya nga po, dito sa ating buong mundo, hindi po ganon. Kung ano ang pakinabang meron ka, mahal ka nila. Pero kapag wala ka ng pakinabang, hindi ka na nila mahal. They forget. Madaling makalimot ang tao. Madaling makalimot. Mas naaalala ng tao ang iyong pagkakamali kaysa sa iyong ginagawang mabuti. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, patuloy pa rin tayong gumawa ng mabuti.
May mag-appreciate man sa atin, may matuwa man sa atin o hindi, gawin pa rin natin sapagkat iyon ang nararapat sa harapan ng Diyos. Lagi naman niyang sinasabi sa atin na tayo'y maging ganap, complete, sapagkat siya rin ay ganun ang pag-uugali niya. Hindi niya sasabihin sa atin ang mga bagay na ito kung hindi niya ginagawa. Ang ating Diyos mismo na ating tinanggap bilang sariling tagapagligtas, ang ating Panginoon sa Kristo, sumusunod siya sa Ama, kaya tayong tagasunod ng Panginoon sa Kristo, sumusunod tayo sa Ama sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. We need to have the power to do it all throughout. Kasi sabi niya, hindi ito mawawala. Matatapos dun sa verse 8, verse 8, 1 Corinthians chapter 13 verse 8, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Someday, we would not preach and we would not teach anymore when we are in heaven because God will be the one to do it all for us, di ba? Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika because we can all understand each other when we are in heaven. Hindi na tayo kailangang magsalita ng iba't ibang wika because we will all understand the language of heaven. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. So lahat ng bagay ay mawawala except for this. We can be in heaven, we can be here, kasi sabi naman niya, yung nandoon sa langit, ibababa niya dito and He wants to dwell with us. Kaya napakaganda po niyan. Sinasabi na niya sa atin, so anong magiging kaugalian natin bilang isang mananampalataya? Kaya alalahanin po natin ang mga puntos na ito, sapagkat ito po, dito umiikot ang mundo natin. Hindi sa mundo ng kapamaraanan dito sa lupa, kundi ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na at naririto ang Banal na Espiritu upang patunayan sa atin ang katotohanan. Kaya nga, kung ano ang pag-uugali ng ating Diyos na siyang lumalang sa atin, ay ganun din tayo. We reflect. Kasi ang Panginoon ay maliwanag, so tayo namumuhay sa liwanag, at dahil tayo namumuhay sa liwanag, ang pag-uugali natin ay hindi rin natin tinatago. It becomes natural, ika nga. Hindi ginagawa ng pinipilit. It is always voluntary because we have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kaya nga, ulitin lang natin, di ba? Ano ang tunay na pag-ibig? Ang Diyos ang pag-ibig at dahil sa Kanya, tayo man ay umiibig ng gaya niya. O yun, tatandaan po natin yun. Ano ba ang tunay na pag-ibig? God is love, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, ganun din ang pag-uugali natin. Tandaan po natin yon. Hindi tayo hihiwalay doon. Hindi tayo pwedeng magpahinga, sabihin natin, ay sa araw na ito magagalit muna ako, wala muna akong pag-ibig. Hindi po pwede yun. It comes out of us. Sapagkat tayo, we were fully convinced of who the Lord is. Kumbinsido tayo. Walang pag-aalinlangan, walang anumang bagay na nasa ating isip. Gusto nating sumunod talaga sa Panginoon. At dahil doon, pinuspos tayo ng Kanyang Banal na Espiritu. So ano ang unang lalabas sa atin? Ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Kaya yan. Love, joy, peace. From love, mayroong kagalakan, may kapayapaan, mayroong katiyagaan, patience, di ba? Yung Galatians, alam na alam po natin yun, the fruit of the Spirit, sinabi na nga, yun ang bunga sa atin ng Banal na Espiritu. Madali lang pong sabihin kung minsan, pero ang paggawa nito ay panghabang buhay. Diba? Alam natin yon. Ang Galatians, ang Book of Galatians, ito po ay importante sa atin, kaya highlighted po yan kailangan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Kaya,
Ang unang bunga ng banal na Espiritu sa atin ay pag-ibig. Kaya hindi natin po iyon pwedeng iwaksi o ayaw mo na. As long as you live and you are in Christ Jesus, you have decided to follow Jesus, so you will have the same ng character. God builds our character. Siya ang nagtatatag ng ating gumagawa sa atin para maging ganun ang ugali natin. Sa totoo lang, kung wala tayo sa Panginoon, our love, ang ating pag-ibig ay namimili. Diba? Nung tayo'y wala pa sa Panginoon, meron lang tayong pinipili na iibigin. Pero ang sabi ng Panginoon, kabaligtaran, di ba? Sabi ng mundo dito, ibigin mo lang yung umiibig sa iyo at kamuhian mo yung mga namumuhi sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Sabi niya, do good to those that hate you. Ay, hindi nga ba kabaligtaran yan? Dito, ang patakaran, kamuhian mo yung gusto mong kamuhian. Hindi mo siya gagawa ng mabuti. Talaga. Pag may ginawa siya laban sa iyo, tapos na. Hindi mo na siya makukumbinsi uli na ikaw ay pagbigyan o ibigin. Tapos ka na. Hindi po gano'n ang uri ng pag-ibig natin. Ang uri ng pag-ibig natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung tayo ay tunay na sumusunod sa Panginoon, magiging ganun din ang pag-uugali natin. Maaaring sasabihin ng iba, napakahina nyo namang mga mananampalataya. Masyado kayong weak. You are weak. Yan ang estimate ng mundo. But with God, it is the best. Sa Panginoong Diyos, ito ang pinakamainam. Kaya, sinong susundan natin? Sinong pakikinggan natin? Ang mundo o ang Panginoon? Tayo'y na kay Kristo. Tayo sumusunod sa Panginoon. Tumanggap na tayo sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. So, ang ibig sabihin nun, susunod tayo. Hindi lamang siya ang tagapagligtas at manunubos natin, siya rin ang ating Panginoon. He is our Lord. We follow. He is our shepherd and we are the sheep of His pasture. So siya nga ang magpapakain sa atin ng lahat ng bagay. Ano man ang ating kailangan in our spirit, in our soul, and in our bodies. So ang tunay na pag-ibig ay ang Diyos, di ba? Ang Diyos ay pag-ibig at sa Kanya tayo man ay umiibig ng gaya niya. So, saan patungo ang ating pag-ibig? Sino ang recipient? Kanino natin na ipapahayag ang pag-ibig na ito? Ang pag-ibig ang tatak ng isang Kristiyano, ang isang tunay na mananampalataya. Yan ang itinuturo ng banal na kasulatan. Yan ang tatak natin. Diyan nila nakikita, by your fruit, sabi niya, they will be my disciples. Pero sabi niya, if you love one another, sabi niya, kung talagang tunay kinagmamahalan, doon makikita na kayo ay tagasunod ko. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya, lahat ng ating ginagawa, it always flow from our love for God and our love for our fellow men. Kaya kapag tayo ay nagiging mainisin na, mainitin na yung ulo, stop for a while. Kailangan huminto ka muna. Don't proceed. Magpa-refresh ka muna sa banal na spirito. Medyo maaring na-stress ka na, maraming mga pagsubok, maraming ganito, naguguluhan ka, you stop for a while and be refreshed in the presence of the Holy Spirit. Ask for the infilling. Lagi, pagpupuspos ng pag-ibig ng Diyos sa atin. And of course, be filled with the Holy Spirit all the time. Kasi kailangan po natin yan. Every day. Moment by moment, kailangan natin yan. Ngayon, ang pag-ibig ay mapagkumbaba. Diba? Kung wala pong kapakumbabaan sa pag-ibig, ay magpapataasan tayo. That is different. That is exactly the opposite. Ika nga. Kung magpapataasan tayo, that is not love. That is pride. That is arrogance. Kung nagsisino-sino ka na, wala pong ganon sa kaharian ng Diyos. Ang pag-ibig ay mapagpakumbaba. Yan po. Kaya nga sinasabi sa atin palagi, blessed are the poor in spirit.
Sinasabi natin, we are poor. Wala tayong kaalaman patungkol sa spiritual na bagay. Kaya ang Diyos lang talaga ang magbubuho sa atin, magtuturo sa atin, ipaalam niya sa atin. Kasi we don't really know. Hindi din natin talaga alam. Lalo na nung tayo wala sa Panginoon, hindi natin talaga alam. Now when we got connected, nagkaroon na tayo ng relasyon sa Diyos. Natural, siya ay Diyos ng pag-ibig. Papasok din sa atin ang uri ng pag-ibig na mayroon siya. Kaya yan po. Kaya nga sabi niya doon, una, makikita na ang tunay na tao na umiibig ay may kapakumbabaan. Hindi ka magmamayabang sa alam mo. Even in the things that you know about the Word of God, even now, hindi pa rin tayo pwedeng magmalaki nun. Sabi, if we want to boast, we boast of the Lord, but not ourselves. Ipinagmamalaki natin ng Diyos na siyang naging Panginoon natin at tagapagligtas. Pero ang sarili natin, hindi. Hindi natin itataas yun. Ang pag-ibig ay napatutunayan din sa pananalita, how we speak. Kaya lalabas at lalabas ating bibig ang katunayan na nasa saloobin natin. What is our inner attitude? What is the inner man? Lalabas yan sa ating bibig. Because out of the heart will come forth either good or bad. Tayo'y nasa Panginoon na. So ano lalabas sa atin? The goodness of the Lord, the kindness of the Lord. Lalabas sa atin ang mabuting mga salita, hindi pangit na salita ang lalabas sa ating bibig. Iniingatan natin yan. At syempre, ang pag-ibig ay may mabuting gawa. Hindi lang sa pananalita, hindi lang sa pagpapakumbaba, sa mabubuting gawa. Kaya nga, the fruit, kailangan may bunga yan. May bunga ang banal na espiritu sa ating buhay at may bunga rin yan na makikita. Ibig sabihin nun, kung may nangangailangan ng tulong, be ready to share, to pray, kung ano man ang kailangan niya. Sabi niya, kaya nga ang sinasabi sa atin ngayon, huwag tayong magsasawa. Minsan kasi nagbibilang tayo sa daliri, di ba? Ay, ilang beses ko nang tinulungan yan na naman. Parang kung minsan nasasabi mo na yan, Lord, how long, gano, baka tagal na ganito. Pero alam nyo, the Spirit of the living God will come mightily upon us and we're able to do it out of the bountiful love that He gives us, the joy and the peace that He gives us, the patience, the kindness, the goodness, yan, the meekness, the faithfulness, the self-control, continuous po yan, hindi nawawala yan. Kaya nga, ang kailangan na lang natin yan ay application. I-apply natin. Hindi lang alam natin. Kasi responsible na tayo sa mga bagay na alam natin. So we need to do it. Kailangan natin gawin. Kaya nga, ang pag-ibig ay sinasabi na sa atin na nakikita ang mga bagay na ito. Sa papaanong paraan? Yung binasa natin. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Maganda po yung salitang yun, ano? Habang tayo nabubuhay, hanggang wakas, even in our last breath. When the last breath comes out of us, we will be with the Lord forever. Diba? Kaya nga, as long as we live. Kung gaano tayo katagal mabuhay dito sa lupa, ay ganun din ang mga bagay na ating ginagawa. We never stop doing them because we know that they are right. Tama yun, matuwid yun, at yun ang ipinagbibili ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? We never stop loving people. We never stop being good. We never stop. Hindi tayo tumitigil. We always do what is right. Ginagawa natin.
Pero hindi naman po sinasabing we are perfect. Wala po. We are progressive, araw-araw. Nagpa-progress tayo. We get better and better. Hindi tayo, we get bitter and bitter. We get better and better. Amen po. That is very, very important before the Lord. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Ikinagagalak namin at ikinasisya ang mga bagay na tinuturo mo. O kaya naman ay pinag-iisip mo kami ng mabuti kung ito ay totoo. Kung ito ay totoong-totoo sa aming buhay nang walang anumang iniisip o dinadama na pakunwari. Yan po ang kinokorek ninyo sa amin. Ang aming buhay ay walang pagkukunwari. Hindi po kami mga artista o mga actors para magkunwaring ganon. Hindi naman kami yun. Tulungan mo po kami araw-araw, Panginoon. Sino man ang nakapaikot sa amin. The first one, ika nga, ang unang nagiging recipient kung kanino namin ito pinatutunayan ay sa aming mismong pamilya. Ang miyembro ng pamilya namin, ang nanay, ang tatay sa nanay, ang nanay at tatay sa mga anak, ang mga anak sa mga magulang. Diyan, una, ginagawa ang mga lahat ng ito. Paglabas ng bahay, sa aming neighborhood, sa mga kamag-anakan, sa iba pang mga relatives, sa mga katrabaho, sa palengke, sa grocery, kahit saan, it flows. Ito'y umaagos. Kaya Panginoon, sa oras na ito, sa panahong ito ng aming buhay, siyasatin mo kami kung tunay at dumadaloy pa itong uri ng pag-ibig na sinasabi mo. Are we a loving person? Kami nga ba ay taong mapagmahal? Sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig, mapagmahal kami sa aming kapwa. Hindi lamang sa nakikita nila kahit hindi nakikita. Yung totoo sa kaibuturan ng aming puso. Yun talaga kami. Maraming salamat, Panginoon. I-correct mo kami, Panginoon, kung kami may pagkakamali, kung meron kaming pagkukulang. Kayo nga po, Panginoon, ang aming inaasahan. Giyagisin mo kami, turuan mo kami, upang lagi-lagi, ano man ang aming ginagawa, laging may pag-ibig. Kaya nga, sabi mo nga, speak the truth in love. Magsalita man kami ng totoo, pero punong-puno ito ng pag-ibig at hindi ang pagmamayabang at hindi ang sinisisi mo yung ibang tao sa kanilang ginagawa. Kundi rather, Lord, sinasabi mo yung totoo, pero ito ay may paggalang pa rin sa kapwa. Gaya ng iyong ginagawa sa amin, Lord. Mahal na mahal mo kami, kaya ganon din kami mapagmahal sa aming kapwa. Fill our love tank, O Lord. Kung ito man ay nagkukulang, o halfway, o konti na lang, o puno, o nag-uumapaw. Fill us to overflowing, Lord. With your love, with your joy, with your peace, with your kindness, with your goodness, with patience, Lord, with meekness, faithfulness, self-control. Punuin mo kami niyan. We need it every day. Thank you, O Holy Spirit, sa mga bagay na ginagawa mo. We thank you and praise you today, Lord. We just bless you. We just honor you. We give you all praise and all glory. In Jesus' precious name we pray. Amen and amen. Tanggapin po natin ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos sa atin at tayo man ay magiging maibigin, mapagmahal at dumadaloy sa atin ang biyaya ng Diyos to love others, to have the joy, to have the peace that passeth all understanding, to be full of patience, to be full of kindness, goodness, to be full of meekness, to be full of faithfulness, to be full of self-control. Purihin ang Panginoon sa bawat buhay. Tanggapin ang lahat ng biyayang ibinibigay ng Diyos upang tayo'y managumpay araw-araw ng ating buhay. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, receive
all the bountiful blessings of the Lord in our lives, in our spirit, in our soul, and in our bodies. Receive healing for those who need healing. Receive whatever you need for life and godliness for you and for me in Christ Jesus. Amen and amen. Maraming pong salamat sa inyo na nandyan. Praise the Lord. Tayo maging maayos po ang ating pag-aaral ngayon. Thank you kina Sister Evelyn Oblay, Sister Jean Almario, Sister Madonna Licop Cruz, ayan, Sister Ramsey Ronde Luna, Sister Rowena Di Manala, Sister Tess Yusi, Sister Marisol Gamulo Tolentino, Sister Rose Dizon. Salamat po sa inyong lahat, sa Mariat Carlos, ayan, binanggit ko na po yung iba kanina. Purin po, Sister Luz Mandap, ayan, Sister Norma Limon, Brother Nan Carion. God bless po. I'll see you tomorrow. Be the best version of yourself every day in Christ Jesus. Bye.